Ayan. Ayan, praise God. At napakaganda po ng sharing po ng ating deaconess. Yung iba-iba talaga tayo ng yung illumination niya ng Word of God ay talagang andun naman talaga. Purihin ng Panginoon at yung reminder po ni Paul talaga dito kay Timothy ay napaka yung pagturing kasi talaga ni Paul ay talagang anak na, hindi lang anak, kumbaga talagang lahat na ng pagpapaalala ay gagawin ni Paul para kay Timothy. So nakita natin yung heart po ni Paul para kay Timothy na talagang gabayan siya at talagang maging good servant of Jesus Christ. Yun naman talaga ang kanyang pakay talaga. So ang paalala po ni Paul dito talaga ay sa atin bilang mga mananampalataya sa bawat iglesia ay ano ba talaga ito? Ito yung mga panganib o yung mga false apostasy or panganib po sa maling katuruan. Yun. At paano natin mapaglalabanan yung mga yan? Yung mga panganib na yan, anong dapat gagawin? Ano ka dapat bilang Kristiyano? At una, yung panganib. Pangalawa, ano yung kahalagahan? Paano natin mapaglabanan yung mga panganib na yan, yung mga nararanasan at nakikita natin na pagdadaanan natin. Kaakibat niyan, yung spiritual natin na disiplina. Yun yung pangalawa. At kung paano tayo mamuhay bilang mabuting lingkod ni Kristo. Now, doon sa kaming apostasy, ito po kasi talaga ay ngayon, alam naman natin na kita mo na nga lang yung nangyari sa US, yung kay Kirk. Hindi ko pa masyado kasi hindi ko pa talaga tinitignan yung full background niya. Pero tingin ko meron siyang ipinagtatanggol about para sa Panginoon. Inaano niya talaga may pinaglalaban siya which is ayaw. So hindi ko pa masyadong kasi narinig ko lang din sa radyo, pero tingin ko hindi siya ganun papatayin kung wala siyang pinaglalaban na para sa Panginoon. So napakatindi ngayon ng false teacher. Isang halimbawa po 'yon, yung kay Kurt, yung nangyari doon na shooting. Shooting 'yon. Nasa loob siya ng eskwelahan. Paano siya pinatay doon? Paano siya nasa loob siya ng campus papatayin? So ibig sabihin, yung false teacher ngayon, false teaching na itong pinapaalala sa atin ngayon, ay matindi na po ang labanan. Lalo ngayon na sa US. Sa atin hindi pa ganun kagrabe, pero sa US iba na po. Advance kasi sila doon. Pero tayo, nasaan tayo ngayon? Nasa kamunoy tayo ng kasalanan. Nasa kamunoy tayo ng kadiliman. So, makita sana ito. Itong discerning points ni Paul dito para kay Timothy ay talagang sana yung pagkain natin spiritually ay talagang makita. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, huwag tayong magpalinlang sa mga kaaway o mga demonyo. May mga sakit pero demonyo talaga yung umiiral. Huwag po tayo, kasi marami na pong tumatalikod sa pananampalataya. Pero ang paalala po ni Paul ay dapat daw po lahat ng nilalang ng Diyos kasi sa atin ay lahat naman ay mabuti. Wala pong dapat itakwil. Maski nga nakikita natin yung mga, siyempre, katulad ng binanggit ng ating deaconess kanina, na marami tayong na-invite. Yes, ginagawa natin yung part na yon. Kasi hindi natin sila condemn. Pero, makita sana natin na yung hamon natin ngayon, yung hamon dito kay Timothy that time, ay iba compare ngayon. So, digital na ngayon. Sa kanila, hindi pa. Diba? So, nakikita, at talagang ang hirap po, pero sabi nga, ang tao po ngayon, ito ang tao po ngayon na kalagayan ng tao ngayon, ito yung seared conscience. Ano yon? Hindi daw po sensitibo sa banal na espiritu. Which is tama. Ako nga rin minsan. Mananampalataya po ako. Pero, ano ba tayo? Aware ba tayo? So, yun po ang panganib na ngayon. Yung seared
shared conscience na yan, ay hindi po talaga yan. Dapat daw po maging discerning na tayo ngayon. Lagi nating tignan yung salita ng Diyos kung totoo ba or mali yung katuruan ngayon. Very dangerous po ngayon. Sabi nga, minsan very catchy yung mga pamagat, very catchy yung mga promptings ng mga social media ngayon. Napakagaling po nila. Pero be aware po tayo. Yung discerning talaga natin. Kasi nga po, yung shared conscience na to, yung ibig sabihin na to, ito yung isang budhi na hindi maayos. Ganon katindi ang tao po ngayon. Lalo na kung hindi mananampalataya. Ang sakit po, pero ayoko naman sabihin yon. Pero yun po wala na pong konsensya. Diba po? So, ibig sabihin, nire-reject na yung katotohanan ng Diyos. Diba? Yung mga mapanlinlang na aral. Diba? Mapanlait. Diba? So, laganap po ngayon. Pero kaya nga, sa atin, manatili po tayo. Ang reminder po ni Paul sa atin, manatili po tayong mapagbantay. At siguro din natin na lagi nating yung mga loved ones natin, sino man nakakasama natin, ay maakay sila. Makita sa atin na inaakay natin sila sa pagsunod po kay Kristo. So, dapat lalo sabi, alam na nga natin, may nagsasabi na iba na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang dami na po dyan. Diba? So, yun po ang ating maging mapagbantay at siguraduhin natin. Yung sa pangalawa ko, sabi ko pa kanina, yung ating spiritual exercise and growth. Ano ito? Doon nakikita yan sa 6 to 10. So sabi ni Paul, kung ituturo mo ang mga bagay na ito sa mga kapatid, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo na pinagyayaman ng mga salita na ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinusundan. So po, tulad po sa atin, dito, itong ginagawa po nating Bible study, ito po ay spiritual exercise. Di ba po? So, mahalaga po sa isang katawan na nag-exercise, pumupunta sa gym, tumatakbo, nagja-jogging. Pero tayo, ang ating spiritual na exercise ay dito po sa Bible study. Di ba po? So, kailangan po natin, para malabanan natin yung false apostasy na yan, kasi ang ano dito po, how to recognize the apostates. So, kung hindi natin gagawin itong spiritual exercise and growth natin, paano na? Di ba po? Wala tayong ginagawa. So, kasanayin po natin yung katawan, kung nasasanay ang ating mga katawan sa mga jogging, exercise, di ba? Ano yung spiritual natin na dapat gawin? Ito yun, Bible study. Di ba? Amen po ba? So, sanayin natin na yung ating buhay ay may kapakinabangan. Di ba po? So, ang mundo po natin ay talagang ngayon, nakatuon na po sa ability ng isang tao, sa kanyang beauty, sa kanyang success. Doon na lang po, nakapokus. Di ba po? So, ang ganda. Tulad ng sharing ng ating Ma'am Ja, sino ang mga leaders na kino-call out niya na. Meron ng munting hakbang sa, di ba? Andun na. So tayo, anong gagawin po natin? Di ba po? Hindi po tayo na magpo-focus na ngayon sa mga ability natin, beauty at success. Never natin gagawin yan. So dapat tayo, mahalaga po na maging steward tayo. Ito po kasi nga, spiritual exercise ang tinuturo ni Paul dito tayo. Maging steward po tayo. Di ba? At yung intimacy natin kay Lord, yun po yung dapat nating makita. Ito yung kasi yung pinakamataas po na priority dapat sa atin. Yung intimacy natin para kay Lord, ito po yung magdi-determine po ng impact natin kasi sa ibang tao o sa ating buhay. Di ba po? So, dapat po not only physical body ang ating ine-exercise para mapaglabanan natin ng grupo o kampon ng kasamaan, dapat ito po ang ating makita.
kumbaga, yung imperishable, glorified body kasi, yan lang naman yung hope natin, di ba? Mapunta tayo sa glorified body. So, i-focus natin yung ating buhay kay Kristo na para patuloy tayong lumago sa kabanalan. Mag-invest po tayo ng oras. Hindi po sayang talaga ang ginagawa natin dito sa ating Bible study. Never na masasayang po ito. Kasi it is an investment. So, kaya po, kapatid, ang tunay po na paglago lang natin, hindi lang po doon sa ating muscles ng faith. Di ba po? Muscles. Hindi lang sa ating muscles, kundi doon sa ating faith na dapat na lumago. So, dahilan po, ba? Ito ang dahilan bakit tayo nagsisikap at nagtitiis dahil may pag-asa tayo sa Diyos na buhay. Di ba po? So, sa pangatlo ko, last na, sabi nga ni Paul, to be discerning, di ba? How to recognize the apostates, dapat din makita sa atin para ma-recognize ng ibang tao rin na hindi tayo apostates, dapat maging model po tayo ng godliness. Bakit? Ano sabi ni Paul dyan? Hiningi ni Pablo kay Timoteo na maging huwaran. Sabi niya sa 11, di ba? Huwag hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi maging huwaran ka, ay sa 12 yan, kundi maging huwaran ka ng mga mananampalataya sa pananalita, sa pumumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at kalinisan. Sabi sa verse 12 yan. So ngayon, sabi nga niya kay Timothy, kahit anong edad mo pa, gaano ka na or gaano ka na katagal sumusunod kay Kristo. Tayo kaya, diba? Pwede pa rin tayong maging magandang halimbawa. Nanay, hindi na masyadong makalakad. Amen. Grabe, di ba? Ano yan? Example po yan na sumusunod po kay Kristo. So, nagpapalakas po si nanay Amen. spiritually. So, yun po yung kailangan. Nakikita yun na sa inyo. Yung pagiging godliness. Kasi hindi kayo na uma-absent sa kahit anong gawain. Di ba po? So, yun po yung magandang halimbawa. Hindi sumusuko kahit na masakit ang tuhod. Di ba? So, kaya nga, nakikita ko sa buhay ni nanay, natututo siya na magtiwala sa kapangyarihan at paggabay ng Espiritu Santo sa kanya. Doon po yung good example eh. So kay nanay, nakikitang-kita po natin yan. So kaya sa atin, kapatid, wag nating isipin na dahil bata pa tayo, di ba? Bata pa ba tayo, B-boy? Wag nating hayaan na bata pa tayo o kumbaga yung mga kakulangan natin, di ba? Pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kasi ito po yung example ni nanay, yan po yung pinakamainam at napakalakas na patutupo na nakikita ng ibang tao sa kanya. Di ba? Example, di ba? So yan po, wag nating hayaan din na yung kaloob sa atin, yung mga spiritual gifts sa atin, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng spiritual gifts. Gamitin natin ito sa kalalago ng iglesia at sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, yun po. Dapat maging masipag daw po tayo sa pagbabasa, sa pag-encourage po sa iba, sa paggamit ng kanilang mga talent, ang ating mga song leaders, di ba? Lahat po yan ay nakikita yung yung godliness, di ba po? A model of godliness sa bawat buhay ninyo po mga kabataan, lalo-lalong yung mga tumatayo sa harapan na umaawit. So, doon po ito po yung model. So, ibig sabihin, habang po tayo ay namumuhay, di ba? Active tayo sa pagsunod sa Panginoon. Ito po kasi ay talagang alam niyo po yung unang udyok ng Espiritu Santo sa atin, di ba? Inuudyukan tayo, umaten ka, huwag kang tamarin. Tumayo ka. Maski antok ka na, maski may sakit ka, masama pakiramdam mo, Bible study pa rin ang nasa isip mo. Wow. Di ba po? Nanay, hindi na lang siya nakaten nung hirap na siya tumayo.
Di ba? Grabe. Nung nabalitaan ko yung kay nanay, grabe, Lord! So, talaga po, si Paul dito, grabe yung pag-encourage niya na tayo po, ingatan po nating mabuti ang ating, sabi nga niya kay Paul, ingatan mong mabuti ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Pagpatuloy ka sa mga bagay nito sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas mo ang iyong sarili at gayon din ang nakikinig sa inyo. So, ibig sabihin, yung pagiging model of godliness natin ay godliness natin ay dapat po, ano tayo? Magpatuloy po tayo sa paggawa. Di ba po? Magpatuloy tayo sa paggawa na sa mga bagay na alam mong makakapagligtas sa iyong sarili kasi ang sarili natin, sarili lang natin ang pwede nating iligtas, hindi po ang iba. So work out po natin ang ating loved ones, relatives, ang ating campus ministry, ang ating mga co-workers, di ba po? So i-work out natin yan. Kasi po talagang magiging kapakinabangan din po ito sa iyo at sa ating lahat. Di ba po? So kapatid, maging good, sabi lang naman ni Paul dito kay Timothy, maging good servant ka para kay Jesus Christ na nangangailangan. Ito po ang una nating, ito sa chapter 4 na ito, ang babaunin natin ngayong gabi, dapat po sa 1 Timothy chapter 4, ang babaunin natin ngayon dito, unang-una yung discerning heart natin. Meron po tayong discerning heart, marunong kumilala kung ano ang galing sa Diyos at kung anong ang hindi. Amen po ba? Pangalawa, sabi ko niya, yung exercise ng spiritual. Ito po yung discipline life natin. Pinipili araw-araw ang mag-practice para sa kabanalan. Pangatlo, ito po yung devoted example natin. Nanay is a devoted saints. Diba? Namumuhay bilang huwaran sa pananampalataya. Diba? Alam naman natin mga pinagdadaanan niya. Pero kita mo yung heart niya sa mga gawain ng Panginoon. So, kung susundin natin to, hindi lang tayo mananatiling matatag sa ating faith, kundi mananatili tayong magiging instrumento po tayo ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya ng iba. Hindi lang po sa atin. So, ang sarap, di ba po? Ito yung napakagandang encouragement ni Paul. Yung meron tayong discerning heart, disciplined life, and devoted example. So, yun po, sa Diyos ang papuri. So, si Pastor.